Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. So rito ho ngayon sa bagong balita, actually mainit-init pa to sa pandesal. So sabi ni post ito from Daily Tribune, sabi rito, Inday. Sabi po ni Inday naniniwala raw po siya na yung 20 pesos na bigas ay posible. Di ba? Di ko lang i-share sa inyo kasi ayaw ko tulungan si BBM. Ungas talaga, di ba, ang ugali. Isipin mo, ka-team up ka, binitbit kayo mag-ama, di ba, sa national politics. Tapos, alam mo kung paano gawin yung 20 pesos. Ako rin, alam ko rin eh. Alam ko rin, siraulo pa lang. Ano ba naman yan? Nakita ko kaagad to eh, na ano ko tuloy, siraulo. Ibig sabihin, simula pa lamang, alam ko na ang mahirap. Sabi ko nga that is one of the close to being impossible. Di ba sinasabi ko dati yan? Na maging 20 pesos ang kada kilo ng bigas. At hindi naman loko-loko Pangulo natin para iyan po ay kanyang ipangako sa kampanya. Di ba? Wala ho. Ang dami kong nasamahan ng mga lakad ng Uniteam. Kung nasa bahay ako, nakatutok ako doon sa Uniteam page dun sa video nila. Wala ho talaga siyang pinangako doon. At admitted naman po ni Sara yan eh. Di ba? The only way to realize the 20 pesos is through subsidy. Kahit po magkaroon pa tayo ng mega farm. Ibig sabihin, yung mga farm natin lahat sa isang region, i-convert ito into farming ng bigas, diba? At magdagdag pa tayo, hindi pa rin po kakayanin. Dahil yung mga gastusin katulad ng para dyan sa fertilizer and other things, di ba? Yung production cost, lalagpas talaga ng 20 pesos. At saka sa ibang bansa, napakamahal din naman po ng presyo ng bigas. Di ba? Dito lang sa Pilipinas na ipinagrarally pa dahil ang gusto rito lahat palaging pinopolitika. Lahat po. Kung gusto ang mangyayari nga libre na lang. Di ba? Pero sa mga ninanakaw ngayon na mga kongresista na ginagamit sa kanilang pang-vote buying, kahit ngayon po na banyan, may mga nagkakandak po ng mga kongresista sa iba't ibang lugar ng vote buying na yan. Na imbisa na 5,000 ang ibigay sa AKAP, binigay ng mga nakarang linggo, 2,000. Siyempre ngayon, wala nang release ng pera ang DSWD. Yung kagaya ko, 5K dapat. Nakuha ko 2K. Yung 3K ko, pinamimigay nila ngayon o sa ibang araw. Ay kahapon sa kung kanino. Ganon. Di ba? So wala tayong ibig sa ganon kasi nakakuha tayo ng barya-barya. Sama ng mga Pilipino no? So, ang tawag dito, etong 20 pesos na bigas kada kilo, magagawa lamang po ito through subsidy. At yung subsidy po, hindi po ito talaga ang solusyon. Pero ginagawa ito, kumbaga, this is a drastic measure. Sa alang-alang sa taong bayan na nagigipit, nangangailangan, then ginagawa po ng gobyerno natin ang magpaluwal, ng mag-abono para maihatid lang masiguro na merong pagkaing maa-afford ang mga Filipino. Di ba? Mahilig po ang pamilya Marcos sa ganyan. Katulad yung problema nung araw sa early 80s. Problema sa presyo ng langis dahil nga sa hindi naging unstable yung presyo nito sa world market. And then McCoy created the OPSF, the Oil Price Stabilization Fund, na kung saan kalahati raw nito ay binabayaran ng gobyerno para hindi maramdaman ng mga tao. Kasi pag may nagtaas ng presyo dyan, ng petrolyo, tataas din ang presyo ng pamasahe. Hindi po yun ang gustong mangyari ng pamilya ng matandang Marcos. So, sinasalo muna nila. Pero hindi po ito permanente. Katulad rin ng 20 pesos na bigas, ito po ay hanggang sa katapusan lamang ng taon. Okay? Sinasamantala lang ng gobyerno ngayon na murang mabibili ang mga bigas, ang mga palay. Hindi po binabarat. Diba? Hindi naman sa binabarat nila. Kung magkano yung suggested price, binibili po ito ng gobyerno. Tapos pinapaikot ang pera. Kumbaga, binabalik nila si NFA sa merkado sa pamamagitan ng kadiwa. Okay,
Kaya nga rin naman po, hindi lahat ng mamamayan ay pwedeng bumili. Yung mga ano lang, mga vulnerable lang, mga senior citizen, yung mga single parent, yung mga PWD, yung ano talaga, yung masabi nating kawawa yung lagay sa buhay, 'di ba? Pero supposedly sibulang 'yan eh. Pero ang ginawa ng pangulo natin, gusto niyang mangyari, pangarap na naman, na-realize ka agad nationwide, kaya lang nakiusap ang COMELEC. Ngayon, ito naman yung komento diyan ni Sara sa 20 pesos na bigas. Siya mismo aminado eh. Kaya natatawa ko, tira ka ng tira kay PBBM tungkol sa bigas. Aminado kang hindi yan ipinangako ng Pangulo. Oh. 2022 with PBBM under the Unitim ticket. Ma'am, paulit-ulit mo niyo pinapangako yung 20 pesos ng bigas. Nandun po kayo. Pero what were your thoughts back then? Actually, hindi ko siya narinig. Ayun, hindi naman pala narinig eh. Yan ang sinasabi ko, hindi naman pala narinig. 'Di ba? Oh. Nakita ko lang sa isang video na sumagot siya sa isang interview ata. Oh, sa isang interview lang sumagot si PBBM. Na sumagot siya sa Yeah, 20 pesos ang kilo ng bigas. Tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito or nagsinungaling siya? Ano kung sinasabi niya itong pangako na ito? Ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Reduce the price. 'Di ba? Walang hiya rin talaga eh, no? Alam daw niya pero ayaw lang niyang tulungan. Sabi nga ni attorney, kunyari pa si Sara, hindi lang niya naiintindihan ang ibig sabihin ng subsidy. Correct. Ngayon, tingnan nyo ha, kung yung sinasabi niya, yung hindi niya narinig, no, na ito ay ipinangako ni PBBM sa campaign. Kasi nasabi niya, it was a campaign promise. So, yung interview na yon, napanood ko rin yon. Ang sinasabi rin ni PBBM, kasi may mga nagtaka rin naman sa kanya. Tinanong siya tungkol sa big presyo ng bigas, gano'n. So sinabi naman niya, ang pangarap nga niya, mapababa ito ng 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Oy, shoutout nga pala sa aking kaibigan, kay Go Philippines 3.0. Diba? Napahiya, no? Biglang bawi na lang. Oh. Ngayon, ito ho yung malala. Ito, gusto kong linawin ito ha. Si Duterte po, ever since kinokorek ko yung mga mali eh. No? So ayokong bumaba yung level ng vlogging. Ngayon, si Duterte po, tatay niya, never itong nangako na gagawin niyang 7 pesos ang bigas. Okay? Ulitin ko. Never nangako si Digong na gagawin niyang 7 pesos ang bigas. Price of rice by up to Ulitin na. Tulungan. reduce the price of rice by up to 7 pesos. Okay, so ibig niya sabihin, to reduce the price up to 7 pesos. Ibig sabihin po, yung presyo noon, no, that was 2018 na zona yan eh, kung na nagkakamali. Yung problemang malaki ron ng Duterte administration, umabot ang bigas natin ng 80 pesos kada kilo. Meron pang nag-90 somewhere in Mindanao. Okay? Kasi hindi po nila na bantayang dito, ganito yung nangyayari. Bakit kada bago ang administration nagkakaletse-letse yung presyo ng bigas? Because of cartel. Dahil po sa pabago-bago nating polisiya sa mga ahensya natin. So anong nangyari ngayon? Etong pagpasok ng Duterte administration, nagsimulang gumalaw na naman ang kartel. Parang sa administrasyon ni PBBM, ano ang tumira dito? Sili. Ay, sili? Hindi, kay Duterte pala yung sili. Ang tumira dito nung una, yung sibuyas, umabot ng 700 pesos ang kilo for almost a year or half year, di ba? So sa panahon niya, bigas ang nadali. So, ang remedyo nila, dahil ang tingin nila walang supply ng bigas, pero nakatago lang. Ang sabi nga ni Piñol, gawin na lang nating legal ang mga smuggler.
yung smuggling. Kesa naman sa habol tayo ng habulan tayo sa mga yan. Di ba? And then, na-realize po yung legalization nun sa paggawa ng batas ni Cynthia Villar na Rice Tarification Law, na Act of 2019. So, anong nangyari? Etong sa rice tarification, inalis ang NFA. Si NFA ngayon ang tagabili ng mga bigas ng magsasaka. Pero walang tulong sa agricultural sector. Binibili na lang nila yung mga bigas, yung mga palay na binibenta. Anong ginagawa nila ron? Doon po ginagamit yan sa mga pang-relief operations. Okay? So kukuha yung mayor, yung mga binahang lugar, diyan po yan dinadala. So, ito naman pong supply ng bigas natin dahil po dyan sa RTL na yan ay lahat imported na. Wala na ang kinalakihan namin na NFA rice. Inasa na po sa mga dating nag-i-smuggled lang, hindi naman lahat, sa mga dating smuggler na inakredit nila dahil naging legal na sa pamamagitan ng rice tarification law. Diba? So yun ang kanyang remedyo. Yung buffer stock na yan, Hermie, hindi yan buffer stock ng NFA para sa merkado ng publiko. Hindi. Buffer stock yan para sa mga pang-relief operation ng gobyerno. Bakit pang-relief? Kasi po konti na lang ang produksyon ng bigas natin. Sapat na lamang ito para sa may mga disaster na nangyayari. So doon po nila nilagay ang bigas na local natin. So para hindi po ito makita ng bayan, tinabunan nila ito ng importation. Okay? Ganon yung nangyari. At ang mga bilyar daw ay may negosyo rin pala sa bigasan. Si Duterte kaya, meron din kaya itong bigasan? Dahil dali-dali niyang inaprubahan yun. Akala niya magandang remedyo. At eto pa, 80 pesos ang kilo ng bigas nung panahon niya, bakit 7 pesos lamang ang pangarap niya? Pangarap din niya yun goal niya yun na mabawasan ang presyo. So 87 pesos, lintik na yan, 73 pesos ang kilo. Ang taon, 2018. Kung ngayon po nangyari ito, ang kilo po ng bigas ay magiging 100 to 150 ang kilo. Kung ngayon po naging presidente si Duterte, so malamang ganun ang presyo niyan. Diba? Sobrang sablay naman na pagka ganun. Under this administration, dahil nga sa mga demonyo dyan, sa palpak na mahinang batas natin tungkol dun sa anti-agricultural smuggling, ay mahina talaga yung batas na yon. Buti nga, alam ko na amyendahan na yan. Diba? Walang napaparusahan doon. Kaya, paulit-ulit nakakagalaw yung mga smuggler. Ay, nako. Ito pa. Per kilo. We are also working on long-term solutions on top RTL yun. of this agenda to lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. Okay. So, magiging yung tariff na yan kasi doon may buwis, no? For every 10 billion pesos na kinikita ng gobyerno sa taripa ng bigas. And take note, under this administration, one of the measures is binawasan nila ng 25% yung taripa. Tama? Ibig sabihin, 25% ng tax sa bigas ang binawas nila. Kaya they were expectant na bababa ito ng mga 15 pesos. Yun ang ina-expect nila. So from around 60, 50, bababa ito ng 15. Hindi pa nakontento ang gobyerno dahil paulit-ulit ang pag-fake news sa kanyang pinangako raw niya at ngayong nagawa na ni PBBM sa pamamagitan ng drastic measure na subsidy, nako, kambyo na si Sara. Pero ganun pa man, ang tindi ng pangako. Sabi ni Jemmy,
Boy Biyahe. Lower the price up to 7 pesos per kilo. Di naman niya nagawa yan. Correct. Okay, eto naman si PBBM naman. Palapit na tayo dun sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang. Ito yung nagbibenta tayo na sa Kadiwa ng 29 pesos, 25 pesos, ganyan. Aabutin din natin yan. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa. Imposible talaga ang 20 pesos Dito hindi mo malalaman ano bang gusto ni Sara talaga rito eh. na Tingnan bigas. nyo, Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito? O nagsinungaling siya? Noong sinasabi niya itong pangako na ito. Ang sabi Sana tinanong niya tatay niya, no? Nagsinungaling ka ba nung sinabi mo yun? To lower the price of rice up to 7 pesos. sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. Few moments later. Pasado sa mga mamimili sa Cebu ang 20 pesos per kilo na bigas na inilunsad kahapon ng Department of Agriculture. Lubos naman ang pasasalamat ng ating mga kababaya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi nagpatinag sa mga batikos. Meron akong pagdududa ha. Na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Panghayo. Hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. Few moments later. Bago simulan sa unang araw ng Bayo ang bentahan ng 20 pesos per kilo na bigas sa Eastern, Western at Central Visayas, ipinakita ng Department of Agriculture o DA ang itsura ng bigas na mabibili. Ito yung itsura ng bigas na ibebenta sa publiko sa halagang 20 pesos kada kilo. Lulutuin yan ngayon dito para malaman natin kung ano ang itsura ng bigas kapag nasaing na. Walang amoy, walang kakaibang lasa, pero may mga kaunting imperfections, gaya ng maaaring hindi na gaanong maputi at mas maraming basag na butil. This is basically the 29 and the 33. So it's the same rice. Kaya nga yung sinasabi nila na pangit ito, kaya ayaw ko nang banggitin yung sinabi ng ating isang political leader kasi ayaw ko nang palakihin yung issue. It's the same rice. So kita naman nyo, everybody's buying it and everybody's consuming it. 40 kilos kada buwan ang limit kada pamilya sa Visayas at mga LGUs. Bukas rin ito para sa lahat. 30 kilos naman ang limit bawat pamilya sa Kadiwa para sa vulnerable sectors. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa election at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato. Few moments later. Pansamantalang Ayan. Ang sabi ni Sara kanina, yung 20 pesos na binibentang bigas, 'di ba? Doon sa Cebu kasi nga tagilid daw sa Cebu. Talaga lang yung kandidato ng alyansa. Kaya naman pala yung gobernador nila, 'di ba? Kaalyado ng Pangulo, Sus Mariosep. Sila ang isinusuka doon sa Cebu. Mag-rally sila pagilid-gilid, 'di ba? Naalala niyo nung pumunta si Sara. So ngayon, nung sinabi ni Sara na yan, ang purpose niyan ay pamumulitika lang. And then, ito naman po si Comelec, nag-request dito si Comelec. tigil muna ng Department of Yun. Agriculture ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ipagpapatuloy ang pagbebenta ng murang bigas pagkatapos na ng eleksyon 2025. Alinsunod po yan sa naging pahayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia kaugnay sa umiiral na ayuda ban at election spending ban. Sa parehong dahilan, naudlot din po ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa ilang piling Kadiwa store. Ayon sa isang Kadiwa store sa Maynila, nakatanggap sila ng abiso mula sa pamunuan ng Bureau of Plant Industry na hindi matutuloy ngayong araw ang rollout ng programa. Sa ngayon, makabibili roon ng 29 pesos per kilo na local na bigas at 35 pesos per kilo na imported na bigas. Pahiya na naman si Sara. So, nung nagsalita yung Comelec, sumunod ang gobyerno.
tinigil. So kung nakabase doon ang boto ng taong bayan, 'di ba? Na nangangamba ang gobyerno pag hindi ginawa, pahiya rito si Sara kasi tinigil nga eh. Oh, ano kaya palusot na naman ni Sara? Anong nangyari? Isang araw lang. Masakit. Masakit. Sa akin. Kasi ang pinaglalaruan nila ay yung mga tao na nangangailangan. Yung mga tao na napakahirap ang buhay, kailangan nila ng murang bigas. Tanga lang, 'di ba? Para lang masabi lang na siya ay nagmamahal sa mga tao, nagmamalasakit, mga ganong katarantaduhan ni Sara. 'Di ba? Lahat na lang lulusot-palusutan niya hanggang magka-rumble na siya. Oh. Isang araw lang daw. Hindi niya, yun ang problema kay Sara no? Hindi ina-isolate niya yung dahilan. Kasi ba't niya ginagawa yung kahit magmukhang tangat mapagtawanan? Alam po niyang hindi po lahat ng tao ay nabalitaan ang request ng COMELEC na itigil muna ang 20 pesos na bigas. 'Di ba? So pinalilitaw na naman ni Sara, take note, mahusay itong gumawa ng kwento tong babaeng to eh. Ginawa na naman niya ng kwento na kaya na ano raw nangyari at isang araw lang. So ang kwento rito ay pakitang gilas lamang sa loob ng isang araw ang 20 pesos na bigas. Anak ng putya. Saya na, isa pa lamang yan sa kanyang patunay na siya po ay katulad ng tatay niya na one-man fake news factory.